magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi, listahan ng di makapagbayad na estudyante, pinapaskil sa billboard ng isang preschool. Pinapahiya na, sinususpindi pa. Pero ang sistema eskwelahan, alang permit naman pala. Turuan natin ang leksyon ng pamunuan sa ating ambush. PO2 na ayaw ng balikan ng kasintahan, nagurimentado. Tinangga ng kotse ni babae, mag-asawang sampal at kalagkad pa ang pangkumbinsi sa nobya. Hoy! Iyo to! Pag ayaw na sa'yo, huwag mo nang pagpipiliin sarili mo, siguro pangit ka. Manda ka mamaya. Bata ang ginagamit sa kawalang hiyaan. Nagpapaawa ang dalawang gumagalang suspect ng pakilalay magkapatid. Modus operandi ilalantad na namin dito ngayon para di kayo magoyo. Kuya ng isang senador na patuloy na binabaliwala at pinapapatubuyan pa ni senador sa Senado. What? Ang kanyang tanging hiling nga ay makita at makausap lang ang nakababatang kapatid. Nasa titi ngayon mga tol. Upang manawagan kay senador. Na sana pagbigyan siya at mag-uusapan lang sila. Ano? Mamaya live kung sino si senador. Pasabugin. Magandang hapon mga kapatid. Kung hey pa choy sa ating interpreter na si Ma'am Liza Bresnillo at sa inyong lahat, hindi po uso ang holiday sa T3 kaya nabubwisit ang mga utak kriminal. Dahil wala silang ligtasan ng mga oras, kung may long weekend, mayroon ding long term sa Monte para sa mga abusado at tiwali. Kaya mga tol, huwag kayo magbabakasyon sa pagtutok sa programang nagbibigay solusyon na dinadaan muna sa bakbakan na. Mga tiwali at pabaya, walang kawala, pananagutin, ambush! Isang preschool sa Las Piñas, ipinapaskil ang pangalan ng mga bata na hindi nakapagbayad ang magulang ng tuition fee. Dagdag paglabag pa sa karapatan ng ilang kabataan na pagsususpindi sa kanila dahil walang pera ang parents nila. Hoy! Ang sistema booking ng T3 na wala naman palang permit galing sa DepEd ang eskwelahan. Narito ang aming ambush. Ito ang Amsal Green Meadows Preschool sa loob ng isang subdivision sa Las Piñas City. Sa unang tingin, nakakalain mong maayos at magandang paaralan. Pero ang mga magulang dito nagrereklamo na dahil sa di mo na matinding paglabag sa karapatang pantao ng kanilang mga anak. Nagulat na lang kami, bigla na lang sila nagpaskil dun sa bulletin board sa labas ng mga pangalan ng estudyante na hindi pa bayad ng mga tuition fees nila. Bukod pa rin nilang estudyante ang sinuspindi rin ng paaralan dahil hindi nakakapagbayad ng tuition fees. Kasi nga po yung anak ko hindi po nakapasok ng 1 linggo kasi po sinuspindi ng teacher nila. Kasi po hindi nakabayad ng tuition fee sa kami miscellaneous fee. Ayon sa Commission on Human Rights, ito ay maliwanag na paglabag sa mga karapatang pantao ng mga estudyante. Walang karapatan ng anumang eskwelahan na ipaskil ang mga pangalan ng mga estudyante sa labas ng eskwelahan para sabihin na hindi pa sila nakakabayad. Yan ay violation ng Article 2, Section 11. Heto pa ang matindi, nadiskubre ng T3 na nag-ooperate ang school na wala man lamang permit mula sa Department of Education. Kaya pinuntahan namin si Ami Arsenal, ang school administrator, pero tumanggi silang humarap sa kamera. Bagamat aminado silang wala nga silang permit sa DepEd, meron naman daw silang registration sa SEC. Nila members sa DepEd ay hindi pwede mag-operate na walang permit to operate or recognition. Maski may registration pa sa Securities and Exchange Commission. Kaya panakot pa nila, marami raw batang maapektuhan kung ipatitigil ang kanilang operasyon. Ayos nananakot pa! Mga eskwelahan walang permit to operate ay pwede ipakaran ng kagawaran ng edukasyon.
Kanina po natin tinatawagan ang naturang eskwelahan, subalit wala pong sumasagot, maging ang cellular cellphone number nung administrador Tolben Tolrafi ayaw sagutin. Yung ating telepono, hindi, yung cellphone niya na mismo. Cellphone. Oo. Ay, well, siguro, lalapit na lang natin ulit ito sa... Alam mo, tol, mga tol, ang pinakamatindi dyan, trauma sa mga bata yan eh. Ay, tama ka. Yung ginagawa sa mga estudyante, meron kong mga reklamo na tanggap na yung guro, ito naman sa public, pero halos kapareho lang eh, pinapahiya eh. Magtitinda yung teacher o principal ng sopas doon sa estudyante. Pag walang pambili ng sopas, yung estudyante sapagkat wala siyang baon, pinapapunta sa harapan, ano yung bulsa, papatuturo ito, walang baon ito. Ito, walang pambili. Pinapahiya. Ito The naman, same thing dito. Dito naman, pinapahiya magulang. ito nakalagay sa blackboard. Pagpasok mo sa gate, Walang nakalagay pangalan. Kunwari, Erwin Tulpo, ha? Walang payment, ha? Danday Loriaga, ha? Walang bayad din. Hindi nakapagbayad dahil walang pera. Pangit yun. Yung papahiyain mo yung estudyante sa napakamurang edad, they don't even understand. Ba't walang pera ang kanilang mga magulang? Tapos hiyain mo. May principal ba dyan? Meron. Tapos tinatanong ng bata, Mami, ba't di ako pwede pumasok? Hindi ka pinapapasok, anak, dahil hindi pa tayo nakakapagbayad. May guidance counselor ba dyan? Meron. Alam ba nila kung anong ibig sabihin yan? Trauma sa bata? Ayan palusot nila, foundation kami. Pero naniningil sila, may tuition fees. Jesus Mario. Anyway, nasa linya po ng aming telepono ngayon si Attorney Domingo Alidon ng DepEd. Magandang hapon po, Attorney Alidon. Yes, magandang hapon sa inyo lahat dyan. Ano ho ba pwedeng magawa po rito? Alam ko, tali ang kamay ng DepEd, pero baka may magawa ho tayo rito dahil mukhang labag na po sa karapatan ng mga kabataan itong ginagawa ng eskwelahan. Kapag hindi nakapagbayad ng matrikula, pinapahiya, nilalagay yung pangalan nila sa blackboard at doon sa blackboard sa labas o sa bulletin board. At pagkatapos magtataka yung bakit hindi siya makapasok at hindi siya pinapapasok, hindi makabayad ng tuition na attorney. Yes, yung ganong klaseng behavior ng eskwelahan na kung saan ang mga bata na hindi makapagbayad ng tuition fee, no? Pagkatapos ipapaskil ang mga pangalan nila sa labas, sa blackboard, sa gate. Ito ay hindi maganda, hindi makatarungan para sa ating mga estudyante, sa mga bata, no? Opo. So, ito'y napapatunayan lamang natin na mukhang ang eskwelahan na yan ay hindi talaga ang pakay ay magbigay ng edukasyon kung hindi magnegosyo, no? So, tingnan natin kung may permit din ang eskwela na ito. Kung wala... Sir, wala raw ho silang permit, attorney, at sinasabi. Pero sabi nila, kami ay foundation at kami ay nakarehistro sa SEC. Kung walang permit ito at kung walang hindi ito nakarehistro sa DepEd, wala itong sa Department of Education, hindi siya recognized at hindi dapat mag-operate under the umbrella of DepEd. So ano po pwede, sir? Because this is preschool, no, and this is private school, and hindi kasi masyado ang DepEd yan, pero we will look into the matter kung paano natin ito madidisiplina sapagkat ang hindi maganda rito ay yung Sir, sorry po, makasing sinabi dito po. Pasensya na sir, mahilig ako shortcut. Okay, maganda yung mga sinasabi niyo sir, talagang hindi nga tama yung ginagawa ng school. In short, ano po magagawa ng DepEd, sir? Yan. Oo, patawagin mo dito sa amin, papuntahin sa amin. Sir, you're not answering my question. In short, ano pong pwedeng gawin ng DepEd, sir? Anong sanction? Mapapasala ba ito? Matatanggal ng lisensya? Ano po, sir? Bibigyan ng warning. Dahil kung hindi, sir, we might be barking on the wrong tree kasi dahil kung hindi nyo kaya, pupunta kami sa ibang ahensya. Halimbawa, nandiyan yung BPLO, baka wala silang permit sa City Hall. Yung dalawa ho yun, sa DepEd. Sa DepEd, wala talagang permit yun. So, Okay, kung walang permit sa karapatan. DepEd, ano po magagawa nyo po, sir? Pwede nyo ba isara? Sir, pwede nyo ba isara, sir? Sir, pwede nyo isara, hindi. Alin po? May kapangyarihan kayo isara ito dahil walang permit sa DepEd, pwede. Isara, hindi. Pwedeng isara yan dahil Okay, wala isara silang na. permit sa DepEd. Yun na po, sir. Okay, sara na. Okay na, Oo. sara na. So, Okay dapat na. isara yun dahil hindi Okay. sila... Yun, pinapahaba kasi. Okay, sir, papasara nyo, sir, sasamahan namin. Yung mga estudyante, pasara. Ano lang, Attorney Alidon? Sige po, ay bukas na bukas din ho, Attorney Alidon, ha? Sa makatuwid mga Okay. Thank you, sir. Thank you.
Mga tol, pwede palang gumawa. Ito, gagawa lang tayo ng malikhaing hakbang na legal naman na pwedeng magamit ang DepEd kahit na pribadong eskwelahan ka kung talagang gagawin nila. Kasi dumadaming reklamo ng mga paaralan na kapareho itong pribado na gumagawa ng problema doon sa mga bata. At